Isog lang ka kay speaker ka karon, speaker lang ka kay tungod ang igagaw ni mo presidente mauna. At sinungaling ni Davao City Mayor Baste Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na idinaos na prayer rally sa Cebu kahapon. Pero ang tatay niya na si dating Pangulong Duterte, tila nag-iba ng tono mula sa mga dati niyang banat. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Sabay-sabay na nagsindi ng kandila ang libo-libong dumalo sa idinaos na prayer rally for transparency, accountability, peace and security sa Cebu City kagabi. Mapabata man o matanda, present sa rally kahit umulan bago nag-umpisa ang programa. Let the spirit of transparency, the spirit of accountability, and the spirit of peace and security. Pagpatak ng alas 8 ng gabi, nagsimula na ang prayer rally. Present sa programa ang mag-amang Duterte. Pero unang sumampa sa entablado si Mayor Baste. Gaya nung unang prayer rally, binanatan niya ulit si Pangulong Bongbong Marcos. Scam daw kasi ang pangako niyang 20 pesos na bigas. Kabalo mo, unsay pinakakatauanan aning tanan. Ibakak ni mo ng tag-20 nga bugas. Scam, tawag, ana, in short, para di na tamutaas ang storya dire. Di manggod, ingani manggod na, og politiko ka, mutungtong kag itablado, og unsay ingno nimo, timan-an nas tao. Hindi rin pinalagpas ni Mayor Baste ang issue ulit ng People's Initiative na layunin lang daw na patagalin sa pwesto ang mga Marcos. Una nang sinabi ni dating Pangulong Duterte na pakana ito ng administrasyon at liderato ng Kamara. Kaya si Mayor Baste, binanatan din si House Speaker Martin Romualdez. Isog lang ka kay speaker ka karon, speaker lang ka kay tungod ang igagaw ni mo presidente mauna. Wala pang reaksyon sina Pangulong Marcos Jr. at House Speaker Romualdez tungkol sa mga tirada ni Baste. Kumpara naman sa nauna niyang mga tirada, mas maingat ngayon ang mga binitiwang salita ni dating Pangulong Duterte. Pinuri pa nga niya si PBBM. Taliwas din sa una niyang pagtutol, kumambyo rin si Duterte sa usapin ng Chacha dahil suportado na raw niya ito basta economic provisions lang ang babaguhin. Suportahan ko yung Chacha at I am comfortable supporting the President. Wala pa naman ako nakitang talagang yung big error, big mistake. Wala pa. Wala naman ako nakitang maybe yung sa baba. Pero sa kanya, wala akong nabalitaan. So I continue to support him. Kasunod nito, pabiro din niyang sinabi na may balak siyang tumakbo sa susunod na eleksyon. Munang init kay Gauss sa mga drugista, hantod karon. Kay mabalik ko basig. Maganda po ang ating topic ngayon, no? Dahil punong-puno talaga sa mga bagong balita galing kay Tatay Digong. So, I hope na suportahan niyo ang aking YouTube channel, Ilaw Mo. Mag-comment din kayo, guys. At huwag niyong kalimutan, guys, na i-hit yung bell button. Ito po ang aking official channel. Yung isa kong channel, lahat na i-upload ko doon, mga puro music lang, no? So, dito, lahat issue ng politika at issue ng bayan. So I hope mag-enjoy po kayo. Ito po ang yung kaibigan, Ilaw Mo. I hope na i-share din ninyo, no, para mapakinggan din ito ng mga kaibigan nyo dyan. At saka pahingi naman ng tulong, guys. Subscribe ninyo ang aking YouTube channel. Ito po ang aking official YouTube channel. At hello pala kay Ma'am Helen Vlog Official at kay Ma'am Erop ng Cebu at kay Ma'am Ilkat. Sila sa inyong lahat dyan at palagi nakasuporta sa aking YouTube channel, no? Pasensya na kayo, minsan lang ako mag-upload dito, pero hayaan nyo,
always na tayo mag-upload dito, no? Everyday na. Dahil marami na po ang nakigulo, nakisawsaw sa mga issue sa ating bayan, no? So, dapat gawin ay makinig, no? Sa mga sinong dapat pakinggan natin. At huwag natin kalimutan isuportahan palagi si Tatay Digong. Salamat po and magandang araw sa ating lahat.